Aga ko nang natutulog sa gabi, kaya naman 1 AM pa lang gising na ako. So after ko nga maligo, nakaramdam na ako ng gutom. At para naman makakain na agad ako, eto meron akong sardinas na bubuksan dito. First time ko makakatikim ng rose bowl. And bigay ito ni ate Ken. Siguro napanood niya, naghahanap nga ako nito. Dahil wala sa mga ganitong grocery malapit sa amin. So first time ko siya matitikman. Uubusin ko na rin itong leftover na rice namin. So wala lang ako makitang kalamansi. Kaya eto, fight na talaga. Kasi gutom na ako niyan. At saka gusto ko lang matikman kung okay ba to. Kasi marami ako nababasang mga recommendation na masarap nga daw ito. Ang napansin ko malaki yung mga isda na included sa loob ng lata. So nanood lang ako ng vlog ni Hazel King habang inuubos ko nga yun. Dahil may kalansahan nga yung kinain ko ito at for the toothbrush na nga ako. At gusto ko talaga magpaka-productive ngayon habang tulog na tulog yung mag-aama ko. So after ko nga dito mag-toothbrush, naglalagay talaga ako ng petroleum jelly. Pinakamurang lip balm ko na talaga yan. Dito naman sa orange na plastic pouch, kasya na dyan lahat ng mga makeup ko. As in, konti na lang. Unlike dati nung nag-work ako na pagkadami-dami ko talagang makeup noon. Kasi nagpa-practice ako mag-makeup dati. Hindi ko na lang talaga tinuloy-tuloy. Tapos meron na naman ako binili kahapon, ay nung isang gabi, sa grocery. Kasi ganito ang nangyari. Naalala nyo, naglinis ako doon sa kabilang bahay sa kwarto ni ate girl. So after ko maglinis doon, sabi ko, I deserve ko ng bagong pangkilay. So bumili ako sa The Face Shop. Grabe, ang tagal kong pinigil yung sarili ko na bumili doon dahil namamahalan ako sa almost 300 pesos na pangkilay. Pero bumili nga ako kasi sabi ko, I deserve ko naman kasi naglinis ako doon sa kabilang bahay. So binili ko siya, naka-paper bag yun. Nawawala. Nawawala, nakakaloka. Hinayang na hinayang so, ako. Hindi ko alam kung naiwan ko ba yun sa kabilang bahay. Pero nang kakapanginain dahil hindi ko pa nga siya nagagamit. Alam mo, sobrang pigil na pigil nga akong bumili nun dahil namamahalan na ako. So anyway, wala akong choice dahil olats na nga yung luma kong pangkilay. Bumili ako ng ganito sa grocery. Wala lang, bago lang ako magkikilos. Gusto ko lang kahit pa paano nakaayos naman ako. At saka basic na pag-aayos lang. Alam mo, ang peg ko talaga na kilay kay Maine Mendoza. Gandang-ganda ako sa korte ng kilay niya. Yung kilay ko kasi kalbo. Gusto ko talaga magpa-microblading ba yun? Pero merong nagsasabi na masakit daw at saka mahal. Yun talaga yun. So ayan, for the kilay lang muna ako dito. Pero hirap talaga ako magpantay ng kilay sa totoo lang. Kaya rin ako naglilinis-linis dito sa bahay. Kasi hinahanap ko nga yung pangkilay na yun. Kasi baka na-misplace ko lang dito sa loob ng apartment. Wala talaga. Alam mo nung binili ko to, hindi ko talaga alam kung ano yung kulay niya. Itim pala, parang ang tapang tuloy ng dating. Pag gusto ko ng extra lambot yung buhok ko, nag-a-apply ako ng ganitong Bremod na 10-in-1 hair cream serum. Yung link nito nasa comment section at sa bio. And thank you nga pala sa mga nagre-recommend sa akin ng shampoo na pang dandruff. Kasi di ba lagi ko sinasabi, gusto kong magpaayos ng buhok. Pero bago ako pumunta ng salon para magpaayos, ayusin ko muna yung mga balakubak ko sa buhok. So umorder na ako, nag-check out na ako ng Selsun Blue. Inaantay ko na lang siya ma-deliver dito. And ito nga pala yung mga 2PN ko. So pinagtatanggal ko na nga yung mga hanger dahil maglalaba ako. Sobrang dami kasi naming labahin. Hindi ako mapakali. Parang gusto ko talaga maubos na sila once and for all. Feeling ko naman yung mga nakasampay dito ay tuyong-tuyo na. So mamaya pagtatanggalin ko yan. So unahin ko lang muna makapagsalang dito. And yung sabon and fab ko na meron kami, in-order ko siya sa SNR na online. Kasi wala naman kami membership sa SNR. Tsaka malayo sa amin yun. Kasi feeling ko mas tipid siya. Kasi 4 liters na yan, less than 400 pesos. Tapos kapag chinek out mo pa nga during sale, mas lalo ka makakatipid. So anyway, eto na nga. At tinanggal ko na nga yung mga nakasampay dito para naman lumiwanag. Dahil kita mo naman talagang natatakpan ng mga sinampay yung ilaw or yung bumbilya nga namin dito. Para mas organize yung paglalaba ko, eto, at nag-sort na nga rin ako ng mga labahin namin. So nakasort yung damit ng mga bata, yung mga light color na damit, mga dark color, puti, mga tuwalya, mga bedsheet. Kasi talagang naipunan kami ng napakadaming damit dito. Tapos di ba nga nag-uulan-ulan. Feeling ko naman today, kahit papano, aaraw na. Kapag ganitong nasa mood talaga akong maglaba, kasi hodang napakadami niyan, for the go, hindi ako magsasermon-sermon dyan. Pero sa totoo lang, pwede ko namang antayin na lang si Pinggoy na maglaba dito. Kaso gusto ko nang dahil naaalibadbaran na nga ako makita everyday itong mga labahin dito. Ang sakit kaya sa mata. And kung mapapansin ninyo, madilim pa talaga sa labas niyan. Yung solar light namin, hindi siya gumagana kasi, di ba nga nag-uulan-ulan. So, hindi siya makakuha ng
energy para magliwanag dito. Kaya mas mabuti talaga na naglagay kami ng bumbilya dito para talagang kung kailangan namin na maliwanag, i-on na lang namin yung switch. Pero kapag maaraw yung panahon, masikat yung araw, talaga napapakinabangan namin sa gabi yung solar light. After almost an hour, eto nga at ready nang isampay. Itong unang isinalang ko, meron kaming bagong sofa cover na ilalagay ko doon sa aming lazy sofa. Gusto ko talaga nalabhan siya. Syempre, uupuan namin yun, tatambayan namin yun. And kung mapapansin nyo, ang ganda talaga nung bagong shower curtain na nailagay ko. Kasi bago pa nga, so hindi pa siya madumi. At saka, ang linis niya lang tignan kahit papano. Maliban pala dun sa sofa covers, sayang naman yung extra space. Kaya nagsalang or nagsabay na rin ako ng ilang mga dark colors na damit. And ayan, at pinagsasampay ko na nga dito sa may ibabaw naming sampayan. And kapag nga pumasok ka ng gate, ang pinakaunang makikita mo talaga itong bike ko na nakapark nga dito. And kita mo naman, ang dami nakatambak, mga camping chair, tent, payong. So, gusto ko naman maging maliwanag naman yung dating niya. So, pinagtatanggal ko na nga dyan yung mga foldable tent, camping chair. Nilipat ko lang doon sa may storage area banda. I know, masikip siyang tignan. Pero nakakalakad, nakakadaan pa rin naman kami ng maayos dito. Kaysa naman yung mga gamit nasa loob ng bahay. Mas maluwag ngayon kasi. Sa sala, sa kusina, sa kwarto, mas maluwag dahil nga nagkaroon na ako ng proper storage sa may labas area. Nagising pala si Kowa niyan. Kumakatok-katok na sa pinto. So, ayan nga, at for the higa ako dito para mapadede ko siya at para hindi ako makatulog. Manonood na lang ako ng movie. So, again, my family cinema. Baka naman, my family cinema. So, eto nga, lagi ko itong nababasa, wall to wall. Maganda daw itong movie na ito. And totoo, maganda nga siya. Maganda yung movie na enjoy ko siyang panoorin. Tapos, paglabas ko nga, eto maliwanag na. Iaangat ko lang itong buri blinds. Nakakatuwa talaga dahil ngayon ko na lang ulit nakita na ganito kaliwanag sa labas. Hopefully talaga magtuloy-tuloy na wag umulan para makatuloy-tuloy din ako ng laba dito. Yung pangalawang isinalang ko pala ay mga bedsheet, punda. Ito yung dati namin ginamit sa kwarto. So ngayon ko lang siya malalabhan. And I know, meron ulit magsasuggest sa akin. Araw-arawin mo kasing magsalang, ganyan-ganyan. Naka-automatic washing machine ka na nga. Hindi mo pa rin isalang. Okay po, noted po yan ha. Yung paglalaba kasi dito, si Pinggoy talaga ang toka niyan. Sa pagtutupi ako, pero minsan may mga times talaga na even si Pinggoy, siya na rin yung nagtutupi, which na-appreciate ko talaga yun. And sobrang nabibilip din talaga ako sa iba na kaya nilang pagsabay-sabayin lahat ng mga pag-aalaga sa mga anak, mga gawaing bahay, pagtatrabaho. Sana all talaga. Pero tayong mga nanay, alam naman natin sa sarili natin na ginagawa natin lahat ng best natin sa kung ano yung makakayanan natin. And minsan, ang hirap lang din talaga dahil ang daming mata pa rin, lalo na kapag ganito nagwa-vlog ka, ang dami pa rin yung makakapuna sa'yo. Yung ipaparamdam talaga sa'yo na parang kulang na kulang pa rin yung mga ginagawa mo na hindi ka enough. Alam mo kapag may mga ganyang energy sa paligid natin, mas better talaga na wag tayong magpa-apekto sa mga negativity. Oo, hindi natin nagagawa lahat ng mga kailangan natin sa bahay. Hindi palaging perfect na malinis yung bahay, yung kwarto. Hindi natin lahat nagagawa ng mga kailangan natin gawin. And that's okay. Hindi natin kailangan magpa-impress. Hindi natin kailangan magpadala sa mga sinasabi ng iba. Basta alam mo naman sa sarili mo that you're doing your best. God will do the rest. So, ayan na nga. Ngayon na lang ulit ako nakapagwalis dito sa may labas dahil nga maganda yung panahon. And pagpasok ko nga ng gate, kahit pa paano mas maaliwalas na dahil hindi na maraming tambak sa bike. Alam mo, gusto ko na ulit magbike. Sabi ko nga kay Pinggoy, love, i-check mo nga yung mga gulong ng bike para once na magising ulit ako ng maaga, magbabike ako. Pero ayoko namang biglain yung katawan ko. Siguro magbabike muna ako dito lang sa area namin kapag madaling araw para hindi pa masakit sa balat. Anyway, eto nga, tinasikaso ko na nga yung mga basura naman sa loob dahil maliwanag na nga sa labas. Eto, at magtatapon na ako ng basura. Kasi kanina, pagising ko, iniisip ko na, itapon ko na kaya agad yung mga basura sa labas. Kaso, madilim pa nga. Pag ganun, ayoko talaga as much as possible magbukas ng gate. And buhay na buhay pa rin itong drum ng basurahan namin dito na galing sa isa sa mga viewer natin from Cavite. Hello, Ma'am Shi. Kung nanonood ka, maraming salamat dahil even up to now, talaga napapakinabangan ko itong basurahan na binigay mo sa akin.
Sa may bandang loob ng gate, may doorbell ako. Matagal na sa amin to and working pa rin siya. Kailangan ko lang talagang palitan yung plastic na cover niyan. Waterproof naman yun, pero naglalagay lang ako ng plastic para additional protection, para mas tumagal. And I think 1 year na sa amin yung doorbell. Okay na okay pa naman siya. Tapos eto nga, yung lababo namin. Grabe, napakadami ko talagang kailangan gawin. Pero sa totoo lang, ang sarap talaga magkikilos kapag ikaw lang o kaya tulog yung ibang kasama mo sa bahay. Kaya mas feel ko talagang maglinis sa gabi, sa totoo lang. And buti na lang, maaga nga ako nagising kanina. Nakatulog naman ako ng enough dahil usually mga alas 6, alas 7 pa lang ng gabi. Antok na ako niyan. So, kaya minsan nga nitong mga nakaraan, napapaaga yung upload ko ng mga vlog. Nagtimpla lang ako ng kape, gumawa lang ako ng sandwich at dinala ko nga dito sa kwarto para dito ako manonood habang kumakain ng breakfast. So, yung mag-aama ko, ayan, tulog na tulog pa rin sila dito sa aming higaan. And update dito sa aming mattress kasi may mga nare-receive pa rin akong comment, kamusta daw yung kutsyon namin. Ayos na ayos, sobrang satisfied kami. Ang lambot niya talaga, ibang-iba talaga pala yung feeling kapag natulog ka sa spring mattress. Okay naman yung dati naming kutsyon na 3 inches yata yun from Uratex. Pero mas masarap lang talagang tulugan yung higaan namin ngayon. Nakakailang salang na rin ako dito and sinilip ko nga yung washing machine. Ayan, 15 minutes to go pa bago matapos. And pinagbasdan ko lang yung labas. Basta na-miss ko lang yung ganitong view na maliwanag. Kasi nga, di ba parang almost 1 week ulan ng ulan. Ang gloomy sa pakiramdam. Tapos nakita ko itong aming motor and yes, hindi ko pa pala nakukuha yung pinaayos ko na ORCR doon sa Rosie, sa may Kanlalay. Paano ba naman? Ibebenta ko na talaga dapat to. Pupunta na nga dapat yung bibili. Kaso pagka-check ko ng ORCR, kasi nakapangalan sa akin to, hala, yung middle name ko, mali-mali. So sabi nga nung taga-Rusi, ipapaayos daw nila sa LTO. And then, within a month, tatawagan daw nila ako. Feeling ko more than a month na, wala pa rin akong update sa kanila. So, nag-message naman ako, nag-text ako doon sa main branch. Kasi yun ang nakita ko online, yung contact number ng main branch. Wala naman silang reply. So, ang bala ko nga, pag nagka-time, pupuntahan ko talaga yung Rosie sa may Kanlalay and then para maibenta ko na yung motor kasi nakatambak lang naman, sayang. And kung magkano ko daw yun binibenta. Yung dating offer kasi sa akin doon, 5,000 pesos daw. Sila na bahalang magpaayos. And then, kailangan ko kasing gumawa pa ng deed of sale, 'di ba? So, kailangan ipanotarize yun. Alam nyo ba, chika ko lang sa inyo habang nagsasampay nga ako dito. Kasi, yung motor na yan, kinuha namin yan nung nalaman kong buntis ako kay Pinky. Sabi ko, love, gusto ko may motor tayo para pag magpapacheck up sa OB, nakamotor tayo. Ang lapit lang naman ang ospital dati doon sa bahay nila Pingoy sa kabila nga. Ewan ko, naisipan ko lang na gusto ko may motor kami. So, ayun na nga, hindi namin talaga siya completely nabayaran kasi nung kinuha namin siya, installment. So, nagka-pandemic, ganyan, nawalan ako ng trabaho, wala rin talaga kaming ipon. Kung meron man kaming naitabi, nagastos na nga during panganganak ko, yung mga expenses sa mga pambili ng gamit kay Pink, ganyan. So, ubos talaga. So, kung tama yung pagkakaalala ko, I think mga around pandemic, talagang hindi na namin siya nababayaran. Tapos, hahatakin na talaga siya. Binigyan na ako ng notice na ipipick up na nga siya para kunin, ganyan. Tapos, nung time na yun, nakatira pa kami sa kabila, doon nga sa bahay ni Ate Kin. Tapos, bigla siya nag-offer na, since napapakinabangan naman yung motor kapag may kailangan bilhin, ganyan, gusto mo, pairamin mo na kay tayo. Tapos sabi niya, pay me when you're able. So, kung kailan na lang daw ako pwede makapagbayad, tsaka na lang. So, nakipag-negotiate nga kami doon sa collector. So, ang sabi ng collector, sige, kahit 30,000 na lang ang bayaran nyo. Tapos, ayun nga, nagpahiram si Ate Kin ng 30K. Pero sa totoo lang, parang hindi ko ma-imagine na, hindi naman ako nang hiram. Hindi ako nang hiram talaga. Willing na nga akong i-let go para maibawasan na rin yung isipin ko ba. Kasi ang inaasahan ko lang din talaga during that time is yung pagiging affiliate ko sa Orange app. Kasi noon-noon pa lang, affiliate na ako sa Orange. Tapos ayun na nga, nabayaran namin yung motor. Then eventually, nung nagka-work si Pingoy naman, kumuha siya ng kotse. So hindi na namin nagagamit yung motor. Hindi rin namin na ibenta agad. So natambak lang talaga siya dun sa kabila. Hindi nagagamit, more than a year din yata yun. Pinabayaran ko pa rin si Ate Ken, pero hindi ko magawang mabayaran ng isang biglaan yung 30K. So in installment payment ko siya. Tapos diba, bumukod pa nga kami. Kaya talagang grabe, ang dami namin gastusin, bayarin. Tapos thank God, this month lang yata, na fully paid ko na nga yung motor kay Ate Ken. Never talaga yung naningil sa akin. Pero thank you, Ate Ken.